guys and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to pot yung mga succulents na pinadala sa atin ni Miss Josephine Bauyon. Thank you so much, Ate Jo, sa mga succulents na pinadala mo. Maraming salamat sa blessing. First, let's have a recap kung kamusta na sila. Kasi nung inunwrap natin to 4 days ago, maraming mushy leaves. So right now, pwede na natin siyang ipat. I air dried them for 4 days. And ngayon wala na ako nakitang mushy leaves, it's safe to pot them. So we are going to use the same soil mixture, 50% loam soil and 50% pumice stone. Our loam soil is composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. I'll be using new pots na color brown. Binili ko sa Lazada. I bought these 4 pots for I think 250 ata. So, let's pot first yung medyo mahaba. Hindi ko alam yung sakalan ID nito. Para siyang sedum clavato pero hindi naman. Mas shiny yung leaves niya and mas green in color. Then, ipat din natin yung Echeveria. I think it's a pink Floyd. Pero, nawala na yung color niya. Siyempre, naka-air dry siya. Pero yung iba, may maliliit na roots na kasi nga ang tagal ko silang in-air dry for days. Kasi I want to make sure na wala ng mushy leaves na lalabas. Kasi pag may mushy leaves pa yan, tapos pinat ko agad, malaki yung chance na magka-stem rot yan. Kasi maraming moisture pa silang nakukuha pag pinat. So yung top soil na gagamitin natin or top dressing is cultured soil. Kasi ito lang yung meron ako right now. Napaka-konti na nung black sand ko. So, yan na lang yung gamitin natin kasi I'm planning to use 2 rectangular brown pots for today's video. Yung pagpapat ko na mga succulent is like a simple succulent arrangement, although wala akong gagamiting figurine, pero it would look like an arrangement. And this kind of arrangement, pwede siyang ilagay sa rain or shine area, sa veranda area kasi wala siyang mga ornaments or decoration na ilalagay. So, all succulents lang siya with top dressings of cultured soil. Yun, parang simple arrangement siya. Maganda rin naman ang kalalabasan siguro ng ating arrangement for today. So, since chinek ko muna sila kanina bago ako nag-decide na ipat sila, so wala na akong tinatanggal na mushy leaves kasi natanggal ko na siya kahapon. And wala na nga ngayong araw kaya nag-decide na ako na ipat na sila and safe na din kasi marami na silang roots, yung iba maliliit lang. Ito lang isang succulent is kailangan nating paghiwa-hiwalayin kasi maraming dried leaves or black thing doon sa stem niya. Hindi naman siya rot pero gusto ko lang na i-cut siya para yung clean stem na lang yung ipapat natin. And then, I'm going to spray alcohol dun sa mga stem na kinat natin para madaling mag-close or ma-disinfectant yung mga stem nila. Kasi, diba, parang open wound sila. Tapos, ipapat ko lang siya. So, madali lang ipat yung mga Echeveria kasi itutusok mo lang talaga or ipapatong mo lang talaga sila dun sa mismong soil mixture mo. So, kaya nilagyan ko na siya ng cultured soil as top dressing kasi mas madali na siyang ipat kasi itutusok mo nga lang. Kapag kasi inuna natin yung mga succulent, lalo na Echeveria yung ating ipapat today, malaki yung chance na malagyan ng dumi yung mga rosette o yung mga leaves ng mga succulent. So, to make it more clean, to maintain yung cleanliness ng rosette and ng leaves, kaya naglagay muna ako ng cultured soil top dressing bago ko ipinat yung mga succulents. And then, meron ditong succulent na binigay si Ate Jo na pababa yung leaves. So, hindi ko alam kung paano ko siya itatanim. So, ang ginawa ko na lang, kinat ko siya, tapos tinanggal ko yung mga leaves, facing down, para maipat ko siya ng maayos. And then, yung mga babies na maliliit, kinat ko din, para maitusok ko dito sa tabi ng mother plant. Kasi pag di ko kinat yung plant na to, or yung succulent na to, hindi ko siya maipapat
ng maayos kasi nakaangat siya. So, yung stem niya hindi lalapat dun sa ating soil mixture o dun sa top dressing natin. So, mahirap siyang ipat. So, ang ginagawa ko right now is I'm cutting the babies and then later tutusok na lang natin. So, hindi pala nakikita sa video yung ginagawa kong pagkakat. Sorry. We're almost done with the first pot. So, maganda rin yung kinalabasan niya. Yung isang succulent na medyo lush, hindi pa nga lang siya masyadong buhay. Kasi nga, kapapat lang natin ngayon. So, later tayo magkakaroon ng closer look. Let's do the second pot. Ayan, yung Bill's Baker, mafarina siya. Kaya lang medyo nahawakan ko nga yung mga farina niya. Nalimutan ko na may farina pala siya. So, medyo mahaba yung stem niya. Kaya, nilubog ko yung stem. May roots na rin kasi siya. So, ito naman is a Purple Delight. So, nahirapan ako paano ko ba ipapat. So, kailangan ko tanggalin yung baby kasi pag hindi ko siya nilubog sa soy mixture, yung stem niya, matutumba siya. So, tinanggal ko na lang yung baby tapos isisingit ko na lang siya mamaya. Ito naman is Luella. So, dahil 4 days na siyang naka-air dry, medyo naging laggy na. So, ang Luella, mabilis siyang lumago sa lowland. Kaya lang, lapitin siya ng millibag. Ang Luella din is laging nagiging crested siya, nagdo-double head, gano'n. Tapos mabilis din siyang ma-stress kahit hindi malamig yung hangin o yung weather. Basta ilagay mo lang siya sa rain or shine area. Mabilis siyang ma-stress in color. Tapos mabilis din siyang dumami. So, we're using the same top dressing, yung cultured soil na black. And then, we're going to pat these agavoids na hindi ko alam yung specific name. So, nakikita nyo kulang na siya sa sunlight kasi yung mga leaves niya is facing down na rin. So, pag hindi ko pa siya pinat today, baka marami na rin akong leaves na tatanggalin katulad ng isang maliit na succulent. So, kailangan na talaga siyang ipat. Wala naman na silang mushy leaves and I think it is the perfect time. So, may mga small roots na rin yung mga echeveria. So, hopefully, magkasya lahat ng succulent dito para tupat siya. So, bakit ko pinagsama-sama dito sa 2 rectangular pots yung mga bigay ni Ate Jo? Kasi gusto ko matandaan na ito yung mga succulent na binigay ni Ate Jo. And kung mabuhay ko sila at alagaan ko silang mabuti, para sa susunod na vlog ko, ipapakita ko kay Ate Jo na inalagaan ko mabuti yung mga bigay niya. So, we're finally done. Let's have a final and closer look of the simple arrangement that I have done to pot the blessings that we have received from Miss Josephine Baoyon. Please do subscribe and watch her video. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.